Suportado ni Pangulong Aquino ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng online libel sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang Department of Justice naman tila nagdadalawang isip. Kaya inihahanda na raw nila ang panibagong bersyon ng cybercrime law. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa gitna ng mga batiko sa deklarasyon ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang online libel, dinepensahan ito ni Pangulong Aquino. Ang turo sa atin nung tayo nag-aaral, your rights and where they impinge on the rights of others. So, kung may mali sa pag sinabi sa TV, sinabi sa radyo, sinulat sa pahayagan, sa mga magazine, pag lumipat ka ng format, dapat exempted. Siguro kayo, hindi kayo papayag. Pero ang Department of Justice Office of Cybercrime, ang lead agency sa pagpapatupad ng batas, nagdadalawang isip. Handa raw silang hingin sa Kongreso na alisin ang online libel bilang cyber offense. Mas prioridad daw kasi nila ang ibang opensa na sakop ng cybercrime law tulad ng child pornography, phishing at hacking sa internet. 100 cases, 99 of those cases libel. Yung isang importanteng kaso, yung child pornography, yung 6-year-old na bata, binibenta ng mga magulang. Hindi ba mas malala yung isang kasong yun kasi 99 cases na naglalibel, nagsusumbungan, nag-aawayan kayo sa Facebook tsaka sa Twitter? Naghahanda na ang DOJ para sa panibagong bersyon ng anti-cybercrime law. Ang mga mambabatas, hihintayin na lang daw ang isusumiting ito ng DOJ. Kung magiging final yan, trabaho ng Kongreso kaagad i-repeal o i-modify yon para hindi naman ganun yung epekto. Hindi tayo pwede masyadong maging mahigpit sa internet because you will quell naman the freedom of speech. They indicated that they wanted to be more specific. One of our colleagues wanted to fuse, I guess, libel and cyberbullying. Bukod sa online libel, pinagtibay rin ng korte ang pagpapataw ng mas mataas na parusa sa mga krimen sa ilalim ng anti-cybercrime law, bagay na sinasang-ayunan ng DOJ. Mas mabigat ang pag-upload kasi ang diferensya din kung naka-upload ka ng isang, for example, private video. Kung sa traditional media yan, pwede mong sunugin, pwede mong punitin, pwede mong i-shred. Pero kung sa upload yan sa social media, once uploaded, hindi ba na mabubura yan? Sa Marso, inaasahang isusumite na ng DOJ ang ikalawang bersyon ng anti-cybercrime law. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.